Magandang araw sa inyong lahat. Quick update tayo ngayong Sunday, November 2 dahil kumikilos ng mabilis ang weather systems, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Tino na inaasahan na lalo pang lalakas bago maglandfall. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa magiging lagay ng panahon ngayon sa Ilocos Region at Batanes, magiging maulap ang panahon na may mga pag-ulan dahil sa amihan na posibleng magdulot ng landslide at pagbaha sa mga mababang lugar sa Cordillera, Aurora, Quezon at Cagayan Valley. May shearline na nag-generate ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorm. Kahit hindi pa ito malakas na bagyo, may pagkakataon na maging moderate to heavy ang pag-ulan kaya may flash flood at landslide risk. Sa Aurora at Eastern Quezon, naapektado ng moist air mula Pacific kaya mas marami ang ambon doon. Sa Northern Samar, Eastern Samar at Dinagat Islands, nakahanda na sa isang surge ng moisture mula sa tropospheric trough pa rin ng sistema kahit na malayo pa ang sentro. Ibig sabihin, simula na ng malalakas na buhos at thunderstorm. Sa Metro Manila, Visayas, Mindanao at nalalabing bahagi ng Luzon, magiging generally fair weather sa umaga. Ngunit may chance ng isolated rain showers o thunderstorms sa hapon o gabi. Ngayon pag-usapan naman natin ang Tropical Storm Tino na opisyal na nakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Meron itong maximum sustained winds na 85 kilometers per hour at gusts na umaabot hanggang 105 kilometers per hour. Kumikilos pa westward at inaasahang lalapit sa eastern seaboard ng Visayas Caraga sa pagitan ng Monday, November 3 ng gabi o Tuesday, November 4 ng umaga para sa landfall. Pagka-landfall, tatawid ito sa Visayas Region papuntang Northern Sulu Sea at Palawan at inaasahang lalabas sa West Philippine Sea sa Wednesday, November 5. Ang posibilidad na lumapit sa Kalayaan Islands ay hindi rin isinasantabi. Sa intensity outlook, may posibilidad ng rapid intensification habang nasa karagatan. Pwedeng umabot sa severe tropical storm at posibleng maging typhoon sa Monday morning or afternoon. Dahil dito, ang landfall area ay may tendency na makaranas ng lakas ng wind signal number 4. Kaya ngayon pa lang dapat handa na ang Eastern Visayas at Caraga dahil inaasahang itaas ang wind signal number 1 ngayong araw. Kasunod nito ay possible gale warnings sa eastern seaboard ng Visayas, Mindanao at pati sa northern western seaboard ng Luzon dahil pagsasabay ng bagyo at amihan surge. Ito ang mga dapat gawin: linisin ang mga drainage, ayusin ang bubong, ihanda ang emergency kit para sa 3 araw, tubig, pagkain, flashlight, power bank, first aid kit. Sa ating channel, tutulungan namin kayo maging una sa impormasyon, hindi lang para malaman, kundi para maprotektahan ang sarili at pamilya. Maraming salamat sa inyong pagtutok. Ingat po kayo.